So hello no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao no nagdesisyon na magbalik loob sa ating Panginoon. So maraming mga tao na nagsasabi no na especially may mga Kristiyano din nagsasabi, pag magbalik loob ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon, wala ka ng problema. Yung mga problema mo ngayon, mawawala yan, tatanggalin niya yan. At mamumuhay ka na may mapayapa ang isip at walang kalaban at walang problema. Yung mga financial problem mo, wala na yan. Totoo ba yan? Ito, i-explain ko sa inyo. Halimbawa ngayon, kung ikaw, namumuhay ka sa makamundong bagay, sa makamundong pamumuhay, na malayo sa Panginoon, ang mundo, hindi mo kaaway. Pupurihin ka niyan. Gagawa ka ng kahit anong karumal-dumal, kabulustugan, kasamaan, immorality, nudity, adultery, or anumang kasamaan. Hindi ka nila sasawayin. Pupurihin ka nila. Kasi, ang mundo, gumagawa ng ganun at hindi nila kinukondim yun. Pinupuri nila yun. Ang Diyos, ang magtawag sa iyo na anak, nagkasala ka sa pamamagitan ng kautusan na ibinigay niya. Yung mga bagay na sinasabi natin na gumagawa ka ng immorality, na akala mo okay lang gumawa ng immorality kasi hindi ka sinasaway. Ang kautusan ng Panginoon na ibinigay sa iyo, nagsasabi huwag kang gumawa ng immorality, yun yung isang bagay na nagsasaway sa iyo. Na ang paggawa ng immorality ay kasalanan sa paningin ng Panginoon. So, ikaw napailalim sa kapangyarihan ng kautusan dahil nga ang kasalanan nagiging magkapangyarihan dahil sa kautusan. At dahil doon, ikaw namatay sa pamamagitan ng kautusan dahil sa kasalanan nagiging masama. Dahil sa kautusan, ang kasalanan nagiging masama dahil sa kautusan at dahil dito ikaw ay namatay. Ngayon, nagbalik ka sa Panginoon. Iniwan mo ang makamundong pamumuhay at nagbalik loob ka sa Panginoon at namumuhay ka sa kanyang kalooban. Doon mo mapapansin. Pag mapansin ng demonyo na ang kanyang mga karniro or yung mga karniro niya or mga tao niya nawawala ng isa. Uy, nawala yung isa. Nagbalik loob na sa Panginoon. Uutusan niya yung mga tao niya, usigin ka. Usigin ka, sisiraan ka. Sisiraan ka, pagsabihan ka ng ano-ano man, gawaan ka ng istorya ng mga masasama, ng mga ganito, ganyan. Yung iba, mawawalan ka ng kaibigan. Kahit pamilya mo, tatalikuran ka. Hindi ka maintindihan ng lahat ng tao dahil sa iyong pananampalataya. Dahil sa iyong paniniwala. Kung ano man ang iyong sinusunod. Hindi ka maintindihan ng lahat. Yan ang sinasabi ko. Hindi hayahay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kung susunod ka sa kalooban ng Panginoon, ihanda mo ang iyong sarili sa totoong laban. Yan ang totoong laban. Hindi mo babalikan ng mga kasama mo. Kakalabanin mo rin kasi hindi sila ang kalaban mo. Ang demonyo sa likod nila na gumagamit sa kanila. Kaya lagi mong intindihin yan. Ihanda mo ang iyong sarili. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ako inuusig nila, uusigin din kayo na aking tagasunod. Kung ang mga propeta inuusig, kung ang mga apostolis inuusig, ganun din ang gagawin nila sa inyo. Kaya lagi niyong babantayan, lagi niyong ihanda ang inyong sarili. Kasi ang mundo ang inyong kalaban. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Revelation, be faithful until death, and I will give you the crown of life. So nangangahulugan, marami pang mga pagsubok na haharapin natin as long as nandito tayo sa mundong ito. Ang sa atin lang, patuloy tayong mananalig at mananampalataya at hawak sa Kanya. At huwag tayong bibitaw hanggang sa kamatayan. At tulad ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo, matatanggap ninyo ang buhay na walang hanggan dahil sa inyong pagkamain ng tuson sa Bisaya pa na.
So kailangan mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Kahit anong mga pagsubok, kahit anong mga pana na ibabato sa atin ng kaaway ni Satanas. Tatalikuran ka ninyong pamilya, anak, asawa mo, pamilya mo, parents mo, mga kaibigan mo, mawawalan ka. Yung mga negosyo mo biglang babagsak. Expect for the worst kasi ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang ginto sinusubukan sa pamamagitan ng apoy, ang tao rin susubukan sa pamamagitan din ng apoy. Hindi ito apoy na literal, kundi susubukan sa maraming mga pagsubok tulad ng nangyari kay Job. Tingnan mo kay Job, nananatili siyang matatag, nananatili siyang faithful sa likod ng pagkaubos ng kanyang ari-arian ng lahat, pati mga anak niya naubos. Ngunit nananatili siyang matatag. Pagdating sa dulo, times 2, times 3 ang binigay ng Panginoon. Ganun din ang mangyayari. Pero huwag kayong mag-expect sa makamundong bagay kasi yun ay pattern lamang na sa huli, ibibigay ng Panginoon doble-doble. So ang buhay na ito, pagkatapos ng buhay na ito, o tayo ay mananatiling matatag, mananatili tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pagdating ng buhay nito at maligtas tayo, doon sa kanyang kaharian, doble-doble ang matatanggap niyong reward. Yan ang ating iisipin. Kaya kung dumaan man tayo ngayon sa mahirap na sitwasyon, financial problem, pagsubok marami, masakit, kasakit, o ano pa man, patuloy lang tayong mananalig, patuloy lang tayong mananampalataya, huwag tayong bibitaw sa Kanya hanggang sa kamatayan. Kasi pagdating sa dulo, tayo rin ang ani sa kagandahan ng mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung may mga tao na nagsasabi sa inyo, kung magbalik loob ka, ayahay ka na, wala ka na problema. Lahat ng problema mo, masolve na. Financial problem no, hindi ka na problema sa financial. Kung may tao ang nagsasabi niyan, lagi niyong tatandaan, hindi yan tao ng Panginoon. Tao yan ng demonyo. Siya ay nagpipreaching patungkol sa prosperity and wealth. Kasi ang totoong buhay, paghihirap. Kaya nga, kung ikaw magdesisyon, lagi mong tatandaan, tibayan mo ang iyong loob. Di ba maraming mga tao doon na sinabihan ng ating Panginoon Kristo. Huwag ka nang tumalikod, di ba? Yung mga taong gustong sumunod, sinabihan niya, ang langgam may pugad, yung mga kuwan, may mga, ang anak ng tao ay wala. So, ganun din. Uusigin ka, expect for the worst. Yan ang mangyayari. Kailangan mo lang is to be still. Mananalig until sa katapusan hanggang kamatayan. Ito ang gusto ng ating Panginoon. Pag tayo ay makalampas sa daming mga pagsubok nito at hindi tayo bibitaw sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa Kanya pagdating sa dulo, matatanggap natin ang Kanyang mga pangako. Kaya lagi niyong tatandaan at isipin niyo lagi ang ating Panginoon. Lagi niyong sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Kahit pa dumaan tayo sa pinakamahirap na sitwasyon kasi pagdating ng araw, ang Diyos, pupunasan niya ang mga luha sa ating mga mata. Yan ang mga pangako ng ating Panginoon. No, so, hanggang dito na lang. No, maraming salamat and God bless everyone. Amen.